na tong mga ano nito, niya, mga mismong components. Yan, naka TEC, no, mineral oil. Siyempre ano na po yan mga idol. Short ride pwede pa, pero sa long ride requested ko. Brand dun sa isang nauna nating re-review na Biang pa rin to mga idol. Alloy yung handlebar, alloy. So medium po yung mismong frame niya na alloy. Yun, magandang araw mga idol. Ito yung requested nyo mga. Talagang binalikan ko ngayon si Doros dito sa
And then pagdating sa rear derailleur, Alivio Shimano. Siyempre yung shifter kasi niya Alivio. Tapos yun, ang pinagkaibahan lang sa front derailleur, medium frame alloy. Yan, alloy po siya. Kona po yan. Lanay, yung tinatawag na Kona Lanay. Ayan. Okay, so medium po yung mismong frame niya na alloy. Sa handlebar, tingnan natin, original stock ha. Handlebar alloy Kona. Kona rin mismo tong ano niya, mismong stem. Ganon din yung headset, Kona mix with FSA. Siya nga pala, naka combo shifter to, 3x8 speed combo shifter. And then yung sa shock nga po mga idol, wala pang lockout pero naka preload na po yan. Preload siya na XCT SR Santor ang gamit. So ang kagandahan nito mga idol, ayan, so disc brake na siya. So mechanical disc brake pa po yan mga idol. Dito sa harap, ganun din po sa likuran. Yung hubs nito is alloy quick release, harap at likuran din po. So yun, yung pagdating sa shock niya, alloy na rin yan mga idol. Sa gulong, pagdating sa gulong naman nito, 26 by 2.2 po yung nakasalpak dito. Kaya pala medyo may kalaparin din po yung gulong niya. Yung rim, ito yung rim nito is yan, ETRTO 559. So 26er din po yan mga idol. So ang ano nito, ito naman po mga idol. So pareho dito ng brand dun sa isang nauna nating review na Bianchi Kuma 26.5 naman ng ano nito. Siya nga pala alloy alloy frame po yan, 26er to. So ang size nga pala nito is medium. Medium yan. Tapos sa seat tube is 17. Yan, medium size naman itong pinapakita ko sa inyo. Yon. So ang shock nito naka SR Santor, ayan, XCT
hindi pa siya preload pa lang, wala pang lockout mga idol. Yun, ang pinagkaibahan nila dun sa nauna nating na-review, V-brake pa to. So hindi pa siya naka-disc brake. V-brake sa harapan, ganun din sa likuran. Yung hubs nito, alloy, quick release dito sa harap, ganun din sa likuran ko. Pagdating naman sa may handlebar, ayan, ito yung alloy. So yung nito, I think tama, TEC pa rin. So stock component pa rin to mga idol. Alloy yung handlebar, alloy din tong stem nya. FSA headset. And then ang pinagkahibaan nito, yung isa kasi maganda nun eh. Napapaano pa rin ako dun sa review kong una. Pero ito naman is Shimano combo shifter. Naka combo shifter siya na Shimano. Yan, nakikita nyo mga idol. Naka 3x8 speed po yan. Ganun pa rin. Pagdating naman sa sa mismong crank, 3x Shimano Nan series. Shimano Nan series. Ganun din yung front derailleur is Shimano Nan series. Walang Shimano lang talaga. Sa rear derailleur, Shimano Altus. Yan, naka Altus po siya. And then 8 speed. 8 speed siya. Yun, pakita ko ulit yung V-brake niya, naka Pro Max alloy. Ayan po. Pero ito namang na to, Kuma Bianchi. Converted, pwede siya i-convert sa disc brake. Yun, 26er nga rin po. Yung mismong nito, rim, original pa rin from this bike. Yung tulad ng sinabi ko kanina, 661 T6. Yan. Yan yung TEZ 26er. So yung gulong medyo may makinis. Slick type ang dating. Yan. Yun, original pa rin seat post niya na TEZ. Shop post, naka saddle is original pa rin. Yan, 26.5 off-road. Sa condition ng paint niya, okay pa. Yan, medyo okay pa sa akin yan. Medyo intact pa rin po mga idol. So ang presyo nga pala nito, itong na to, 15,500 mga idol, negotiable pa po yan. Yan, negotiable. Alright. Okay, dito naman tayo mga idol, dito sa Giyos Pure. So ito po yung katulad mismo nung ginagamit ko ngayon sa Clark na madalas kong pinangra-ride po doon. Giyos Pure. So yon. So ang napansin ko rito kaagad sa frame pa lang, ayan, honestly review na lang po tayo. So may mga pa siya, yung sa paint niya may mga chip marks ang tawag doon. Hindi naman siya totally nabalatan. Kumbaga parang dotted marks na. So siya nga pala mga idol, itong na to, naka-cantilever to. Yan. Shimano cantilever dito sa harapan, ganun din po sa likuran. Pagdating sa drop bar, alloy po yung drop bar niya. And then meron siyang yung sa brake niya kasi, actually meron ditong dalawa. For brake po yan. And beside that, meron din po dito sa STI. Siya nga pala mga idol, napansin ko sa STI niya, nakasora na to. Sora STI. So yun, yung paborito nyo kinakalabit, kalabitin nyo na yan mga idol.
Dito kasi 52 and 54 dito sa mismong top tube. Saka pala, quick release na rin siya. Yung seat post original pa rin na Gios yung saddle original pa rin. Pagdating sa crank, naka 3x2 mga idol, Sugino crank. Yan. Tapos Sora front derailleur to. Yan, naka Sora front derailleur. Pagdating naman dito sa mismong rear derailleur po, Shimano Sora. Ayan po. 9 speed na po yan, Shimano Sora rear derailleur, tapos 9 speed. Yan. So ang old school, syempre cantilever pa rin po yan. Alex rim yung niya, double wall 700C. Ayan. So yung sinabi ko 700 by 32C ang nakasalpak na gulong, kasi itong bike na to is gravel bike. Ayan po mga idol. Ang presyo nga pala nito, ayan, negotiable pa naman sila dyan 15,000 K. K. Meron pang gano'n, no? Yan, negotiable pa yan mga idol, ES Pure. One of my favorite bike brand is Gios. Blue pa. So talagang ito yung isa sa kambal ng bike ko. Ayun, honestly review po natin yan. Yung sa harapan palang gulong nito, naka mention ko na rin, naka Swald Marathon. And then sa likod naman pala,